Walang traffic at krimen sa Metro Manila habang lumalaban si Pacman. Pero ang malungkot, bukod sa talo si Pacquiao, isang fan niya ang hindi na nakapanood ng laban matapos bangungutin. Ikwento mo, James Beltran. Habang tutok ang mga residente ng Barangay Marilag sa Quezon City sa panonood ng laban nila Manny Pacquiao at Timothy Bradley, natagpuan sa loob ng storage room ng covered court ang malamig ng bangkay ng tanod na si Ronald Umlas. 2 oras na raw na hinahanap ng mga kasamahan si Umlas bago nakita. Siyang nakakaalam kung kaninong mga kotse, mga pinargan, patay na yung tatanungin nila. Tumulong pa raw si Umlas sa pag-aayos ng covered court kahapon para sa libreng palabas ng laban ni Pacman. Sobrang excited pa raw ang biktima na manood sa bakbakan pero binangungot daw sa kaninang madaling araw. Fan po ni Pacquiao. Pacquiao yan. Dapat nanonood po siya. Oo nga Tinungan ko yan sa bahay. Sabi ko, meron bang wide screen doon? Sabi niya, wala. Nakadagdag pa sa pagluluksa ng mga residente ang pagkatalo ng kanilang manok na si Pacman. Niluto. Ganda-ganda yung laban Bunting na nga bumagsak Masama loob, pero Pacquiao pa rin kami. May violent reaction man ang fans si Pacquiao. 0 naman daw ang crime rate habang nakipagbakbakan ang pambansang kamao. Before Manny and Bradley, baka merong mga incidenting minor. But during the fight itself, mukhang wala tayong nare-record, walang mga monitoring na nangyari, walang sinubmit na report so far. Parang Biyernes Santo rin sa luwag ang mga kalsada at walang na-traffic na mga motorista. James Beltran, News 5. Umabante sa NBA Finals ang Miami Heat matapos nitong talunin ang Boston Celtics sa Eastern Conference Championship. Tabla ang dalawang koponan nang pumasok ang fourth quarter ng Game 7. Pero sa pangunguna ni forward LeBron James, tinapos ng Heat ang laro sa score na 101-88. Nakuha ni James ang game-high score na 31 points. Makakarap ng Miami Heat ang Oklahoma City Thunder sa Game 1 ng Finals sa June 13. Sa ibang balita, nadagdagan ng 1 milyon ng mga estudyante sa mga pampublikong elementary at high schools. Karamihan sa kanila, lumipat kung saan libre matapos hindi makayanan ng taas ng tuition sa mga private school. Gerard Garcia, ikwento mo. Ikalawang linggo na ng balik eskwela pero ang grade 2 student na si Gabi hindi pa rin daw nakakapag-adjust sa bago niyang paaralan. Mula kasi sa private school, inilipat siya ngayong taon sa isang pampublikong paaralan. Kahit kasi nasa ibang bansa ang mga magulang ni Gabi, hindi pa rin daw nila kayang tustusan ang mahal na matrikula. Hindi naman komot nasa abroad ka, maganda ang kita mo, lalo na't ilan silang magkakapatid. 5. Dati pong school. Dahil? Maganda pa rin po. Tapos Po, may magandang maupuan, mababait po yung teachers, ganun po mga gusto ko. Ayon sa DepEd, nadagdagan ng mahigit 1 milyon ang mga elementary at high school students sa public schools ngayong taon. Karamihan sa mga ito, galing sa private school habang ang ilan, mga out-of-school youth na muling nag-aaral. Bukod sa mas mataas na matrikula sa mga private schools, isa pa sa mga dahilang nakikita ng DepEd kung bakit lumilipat sa mga pampublikong paaralan ang mga estudyante ay dahil mas malapit ang mga eskwelahang ito sa kanilang mga tahanan. Kaya naman daw ng DepEd na tugunan ng lumalaking populasyon sa pampublikong paaralan. Ang ating sistema sa pampublikong paaralan, inaayos natin yan at makikita natin na patuloy na tumataas ang kalidad ng edukasyon sa ating pampublikong paaralan. Posible rin daw lumobo ang mga transferees sa state universities. Mahigit 200 kolehiyo kasi ang magpapatupad ng 10 hanggang 15% tuition hike. Gerard Garcia, News 5. Pagkatalo ni Manny Pacquiao kay Team Bradley. Nalulungkot daw ang kumpare ni Pacman na si Philip Salvador dahil effort pa lang. Panalo na raw si Pacquiao.
Pati sina Derek Ramsey at Rufa Gutierrez naniniwalang si Pacman ang dapat na nanalo. Sina Congresswoman Lucy Torres Gomez at Kay Brosas naman gusto ng Pacquiao-Bradley Part 2. Naniniwala naman sina megastar Sharon Cuneta at JC De Vera na magiging malakas si Pacquiao sa muling pagsabak niya sa ring. Dismayado rin ang ilang Hollywood stars sa resulta ng laban. Para kina Miley Cyrus at Bruno Mars, si Pacquiao pa rin ang pinakamagaling na boksingero. Nasira naman daw ng labang ito ang boxing para kay Justin Timberlake. Hindi rin makapaniwala sa naging resulta ang Phil-Mexican singer na si Jessica Sanchez. Marami naman ang bumilib sa pagkanta ng mga kababayan natin sa mga national anthem ng Pilipinas at Amerika. Simple at pamarsyang kinanta ng pamangkin ni Pacman na si Kirby Asunto ang lupang hinirang. Pero agaw pansin ang baliktad na bandilang ito ng Pilipinas sa kanyang background. Mala Whitney Houston naman ang naging bersyon ng American Idol runner-up na si Jessica Sanchez sa Star Spangled Banner. Nagtampo man dahil hindi lupang hinirang ang kinanta ni Jessica, proud pa rin daw ang mga Pinoy sa kanya dahil sa ipinakita niyang galing. Sa last item natin, Mike, Maricel, kumakalat kayo sa internet ang ilang nakakatawang picture na bumabatikos naman sa pagkapanalo ni Timothy Bradley. Expected ito, Tama diba? ka dyan, Joey. Nandiyan ang ditado ni Senadora Miran Defensor Santiago na hindi makapaniwala sa resulta ng laban. May nag-post din ng picture ni Bradley na nagsasabing talo siya sa 11 rounds ng laban. Ito naman kumakalat din ang isang picture na nagpapakita kay Pacquiao na parang si Tony Stark ng The Avengers. Kahit daw kasi natalo ni Bradley, di hamak na mas big time pa rin si Pacman. At syempre, patok din ang picture na ipinapakita ang aktres na si Claudine Barreto na binubugbog si Bradley. Ako, kinukuha ko na yan na senyales na nakaka-move on ang mga kababayan natin kapag ginagawa ng katatawanan ng mga ganyang bagay sa internet. Kasi siyempre kanina, nakita natin yung kasagsagan ng anger at saka ng talagang pagkadismaya ng ating mga kababayan doon sa resulta. So ngayon, nagpapatawa na lang. Actually, Sila, naging sa trend joke na na nga lang. talaga siya sa mga social networking sites. Kasi ako kanina, unfortunately, hindi rin ako nakapanood ng laban ni Pacman at saka ni Bradley. Pero since nakatuto ko sa Twitter at saka sa Facebook, alam mo agad kung ano yung resulta. Pero ako mas excited ako sa rematch. I have to say, hindi ko masyadong inabangan tong match na to. Pero yung rematch talagang papanurin. Pero alam mo kung ano yung mas exciting? Ano? Ano na kasi? Ay, oo. 12:20, tama ba yung oras ko? 12:20 Halata naman ang mga ng segue umaga. nito. So, ibig sabihin, sinalubong na natin officially ang birthday ni Jovi Francisco. Happy birthday, Thank Jovi. you, thank you. Happy birthday. Ano ang handa natin? Hindi mo nakain kayo na kasi late ka. Kami nag-birthday party na rito kanina. Oo nga, nabusog kami lahat. Pwede mag-thank you na lang. Thank you na lang sa ating mga kasamahan dito sa TV5, lalo sa News 5, doon sa mga programang kasali tayo lahat, Tapos ang aking pamilya, mga kaibigan, at saka yung mga nasa social networking na lagi kong mga kabarkada. magtutweet sa'yo na happy birthday. Thank you very much. Ano birthday wish? Hindi ko meron sabihin para hindi matuloy. Gusto ko talaga siyang matupad. So, Hindi ilan ko taon muna ka na, sabihin. Jovi? I'm 43 now. Wow, very Talaga? proud. Wow, okay. Kasi edad mo. At yan ang kalahating oras ng maaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailanman, kapatid. Higit sa balita, aksyon. 43.